Noong 1992 sa kalaliman ng North Pacific Ocean, may napansin ng military underwater microphones ng isang bagay na hindi naman dapat nag-i-exist. Isang whale song na nasa 52 Hz, isang frequency na wala pang kilalang whale ang gumagamit. Parang nakahanap ka ng radio station na nagbo-broadcast sa frequency na hindi naman dapat magagamit ng kahit anong radyo. Hindi lang ito basta kakaibang tunog, ito ay isang pattern. Isang natatanging tawag na magbabago sa ating pag-unawa sa komunikasyon ng mga balyena sa mga susunod na dekada. Ang normal na mga whale songs ay may specific ranges talaga yan. Ang mga blue whales na mga pinakamalaking nilalang na nabuhay sa Earth ay kumakanta sila sa pagitan ng 10 at 39 Hz. Malalim na tunog yan na kayang umabot ng daan-daang milya sa karagatan. Ang mga fin whales naman ay nasa 20 Hz ang komunikasyon nila. Hindi random ang mga frequency na ito. Milyong-milyong taon na silang nag-i-evolve para maging perpekto sa kailaliman ng dagat. Pero ito, may lumalabas na kakaiba talaga. Baka naging military secret na lang sana to kung hindi nangyari ang isang interesting na pangyayari. Nang i-declassify ng US Navy ang kanilang SOSUS o Sound Surveillance System data, nakita ng mga marine biologists ang mga recordings na ito. Ang nakita nila ay, nakakagulat. Hindi ito one-time na pangyayari. Ang parehong 52 Hz na tawag ay natrack na gumagalaw sa Pacific Ocean. Sumusunod sa migration patterns na hindi tumutugma sa kahit anong kilalang species ng balyena. Ang lakas at pattern ng signal ay malinaw na galing sa isang balyena. Pero ang unique frequency nito ay nagdudulot ng scientific puzzle. Natrack ang balyena na lumalangoy ng napakalayo mula 708 hanggang 11,062 kilometers kada season. Patuloy na tumatawag sa kakaibang frequency. Pero habang ang ibang balyena ay lumalangoy kasamang kanilang pods at palaging nakikipag-communicate sa isa't isa, itong isang ito ay mukhang mag-isa lang na lumalangoy. Parang kawawang bata naman, di ba? Lalong lumalalim ang misteryong ito habang lumilipas ang mga taon. Patuloy na lumalabas ang parehong tawag sa mga hydrophone recordings. Taon-taon yan. Kayang itrack ng mga scientists ang paglalakbay nito sa Pacific Ocean. Pero kahit ilang beses na silang sumubok, walang nakakita pa sa nilalang na gumagawa ng mga tunog na ito. Ang pattern ng migrations ito ay hindi tumutugma sa typical routes ng blue whale o fin whales. Para bang ang phantom na to ng deep sea ay gumagawa ng sarili nitong rules. Ang nakakainganyo sa discovery na ito ay kung paano ito china-challenge ang ating pangunawa sa biology ng balyena. Hindi pumipili ang mga balyena ng kanilang frequency range tulad ng pagpili mo ng radio station. Ang kanilang vocal apparatus ay physically designed para mag-produce ng specific frequencies. Ang paghahanap ng balyena ng consistent ng gumagawa ng tawag sa 52 Hz ay parang pagkakadiscovery ng tao na may vocal cords pala na gumagana sa labas ng normal human range. Ang tracking data ay nagpapakita ng isa pang kakaibang aspeto. Habang karamihan ng mga balyena ay sumusunod sa consistent migration routes, ang daan nito ay malaki ang pagkakaiba taon-taon. Parang nakakita ka ng mga bakas ng paa na nagpapakita na may naglalakad sa syudad. Pero sa iba't ibang kalsada, bawat lakad nito. Mga kalsada na wala namang ibang gumagamit. Ang lawak ng karagatan ay lalo pang nagpapaintriga sa misteryong ito. Karamihan ng mga balyena ay nakikipag-communicate sa distansyang daan-daan kahit libu-libong milya. Ang kanilang low-frequency calls ay epektibong naglalakbay sa tubig dagat na nagpapahintulot sa kanila na manatiling konektado sa kanilang pods. Pero sa 52 Hz, ang tawag ng balyenang ito ay ibang paglalakbay sa tubig. Bagamat hindi imposibleng marinig ng ibang balyena, para ito nagsasalita sa ibang tono na kakaiba sa usual na underwater symphony. At habang mas pinag-aaralan ng mga scientists ang mga recordings, may napansin silang kapansin-pansin tungkol sa timing ito. Ang misteryosong balyena ay lumalabas sa certain areas ng Pacific sa specific seasons lamang. Pero hindi tulad ng ibang balyena na bumabalik sa parehong feeding o breeding grounds. Itong isang ito ay parang hindi mahanap ang usual gathering spots. Taon-taon, gumagalaw ito sa kailaliman ng karagatan, tumatawag sa unique nitong boses, sumusunod sa mga landas na mukhang random pero may purpose. Itong kakaibang behavior na ito ay nagdadala sa mga scientists sa isang hindi pangkaraniwang theory. Posible kaya na ito ay isang hybrid whale? Siguro isang cross sa pagitan ng blue whale at fin whale? Kahit bibihira, may mga hybrid whales talaga sa nature. Ang unique na frequency ay pwedeng mag-explain ng vocal system na iba ang development dahil nga sa mixed genetics na ito.
Ngayon, isipin mo kung paano may mga tao na naturally mas malalim o mas mataas ang boses kesa sa iba. Tapos, imagine mo na ang difference na yun ay mas lumaki pa dahil sa genetic factors mula sa dalawang magkaibang species. Ang hybrid theory na ito ay mas lumalakas pa dahil nag-i-explain ito ang ilang nakakapuzzle na aspects ng ating misteryosong mga awit. Ang blue whales at fin whales ay pwedeng mag-interbreed. Magkaibang species nga pero similar enough para maging posible ito. Ang hybrid ay pwedeng magmana ng physical characteristics na nakakaapekto sa bones nito. Parang kung paanong mamanahin ng mga bata ang vocal traits ng kanilang mga magulang. Pwede rin mag-explain ito ng unusual migration patterns. Ang balyenang ito ay posibleng sumusunod sa instincts na namana ng parehong species, kaya lumilika ng sarili nitong unique path sa karagatan. Pero ang hybrid theory ay nagdadala rin ng mas nakakaintriga pang mga tanong. Kung totoo ngang hybrid ito, siya lang ba ang nag-iisa sa kanyang uri? Ang consistency ng 52 Hz na tawag sa loob ng mga dekada ay nagpapahiwatig na hindi lang ito random mutation o injury. May fundamental na kakaiba sa physical makeup ng balyenang ito kung ikukumpara sa ibang balyena. Pero healthy enough pa rin siya para mabuhay at mag-migrate ng libu-libong milya taon-taon. Ang scientific community ay maingat pa rin sa paggawa ng mga definitive conclusions. Dahil nga walang visual confirmations o walang physical evidence, speculation lang ang magagawa natin tungkol sa tunay na nature ng misteryosong nilalang na ito. Pero iyan exactly ang dahilan kung bakit sobrang nakakaintriga ang discovery na to. Pinapaalala nito sa atin na kahit sa panahon ng advanced technology at extensive ocean exploration, ang dagat ay may mga sekreto pa rin nag-challenge sa ating pangunawa. Ang mga recent developments ay nagdadala ng hindi inaasahang twist sa misteryosong ito na dekada na ang tinagal. Habang tinatrack ang 52 Hz signal, may napansin ng mga scientists na, kapansin-pansin. May posibleng responses mula sa ibang balyena. Ang discovery na ito ay nag-challenge sa popular idea ng world's loneliest whale, isang label na kumuha ng atensyon sa publiko pero mukhang hindi kompletong kwento. Ang ebidensya ay nagpapahiwatig na naririnig pala talaga ng ibang balyena ang unique calls na ito. Kahit na ang 52 Hz frequency ay kakaiba sa mga typical na whale songs, nasa loob pa rin ito ng range ng kaya nilang marinig. Para itong kung paano natin naririnig ang bass at treble notes sa mga musics, kahit na magkakaibang pitches ng mga ito. Mas nakakaintriga pa, may mga nakuhang similar na 52 Hz calls ang mga researchers sa mga magkakaibang lokasyon sa parehong oras na nagbibigay ng hint na baka may isa pang balyena na may parehong unique vocal signature. Magkasawa kaya sila? Magkapatid? O mga magulang? Ang revelations na ito ay dumating sa pamamagitan ng advanced underwater monitoring systems na kayang mag-track ng mga multiple whale calls ng sabay-sabay. Isipin mo yung parang nakikinig ka sa iba't ibang usapan sa isang masikip na kwarto gamit ang tamang equipment. Kaya ng mga scientists na i-isolate at sundan ng specific sounds sa karagatan. Ang mga tools na ito ay nakakapag-reveal ng subtle interactions na baka hindi nakuha ng dating teknolohiya. Patuloy pa rin nakakakuha ang Navy's hydrophone network sa mga distinctive calls na ito na nagdadagdag ng bagong chapters sa scientific detective story na to. Bawat detection ay tumutulong para makabuo ng mas kumpletong picture kung papaanong gumagalaw ang misteryosong balyena o mga balyena sa karagatan. Unusual pa rin ang migration patterns nila, pero ang kalaman na baka may iba pang katulad niya ay nagbabago ng ating pangunawa sa kung ano ang nangyayari sa kalaliman. Ang cultural impact ng kwentong ito ay naghahayag ng isang kapansin-pansin tungkol sa human nature, kung papaanong kayang kuhanin ng isang scientific mystery ang imahinasyon ng buong mundo. Ang 52 Hz whale na naging inspirasyon ng mga pelikula, mga libro, kanta at sining, nakokonek ang mga tao sa ideya ng isang unique voice na tumatawag sa kalawakan ng karagatan. Siguro dahil nire-reflect nitong sarili nilang paghahanap ng connection at pag-unawa. Pero ang tunay na kwento ay baka mas remarkable pa sa lonely whale narrative. Kung totoo ngang may multiple whales na nagko-communicate sa frequency na ito, baka nakakasaksi tayo ng paglitaw ng something new sa whale evolution. Pwedeng silang unang documented members ng isang distinct whale population, nag-a-adapt sa changing ocean conditions sa mga paraan na ngayon lang natin nauunawaan. Ang misteryo ng 52 Hz whale ay nagpapaalala sa atin na ang karagatan ay may mga sikreto pa rin. Kahit ilang siglo na ang exploration, bawat sagot na nakukuha natin ay nagdadala ng mga bagong tanong.
May mas marami pa kayang unique whales na katulad nito? Paano sila related sa mga kilala nating whale species? Anong pwede nilang ituro sa atin tungkol sa kung paano nagko-communicate at nag-i-evolve ang mga balyena? Habang umuunlad ang technology at lumalakas ang ating kakayahan at i-monitor ang buhay sa karagatan, baka sa wakas ay malutasan natin ang puzzle na dekada na ang tanda. Pero sa ngayon, sa kung saan man sa Pacific, may isang balyena na patuloy na tumatawag sa kanyang natatanging boses na nagpapaalala sa atin na may kakayahan pa rin ng kalikasan na sorpresahin at paghangain tayo sa kanyang walang hanggang variations. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.